Hindi ko pa pinipindot, nagsimula na. Okay, anyway, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin, ito po ng mga naganap kahapon, bilyones ng AMLAC. Yung pinagmamalaki po nila na ngayon po ay pinagmamalaki po ng mga media at mga trolls na may bilyon-bilyon daw pong pera ang mga Duterte. Partikular itong mag-asawang BP Sara at Mans Carpio. Bakit daw hindi nakadeklara, no? So talagang panay-panlilin lang po ginagawa ng mga taong ito para mapasama po yung mga Duterte. Alam po natin na pag sinuri po yan, dyan po sa impeachment court, hindi po yan tatagal kasi malalantad eh. Pero ngayon pa lang, suriin na natin, no? Na-debunk na agad. Ngayon ko naunawaan, merong kahapon nagtatanong, 2.9 billion ng 2.9 billion. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Yung pala, yan po yung propaganda nito ni Tinyo. Galing po kay Tinyo. Kilala nyo naman si Tinyo. Kaya po pala hindi niya masabi-sabi kung saan nagmumula yung 2.9 billion. Parang yun daw ang tira, yun daw ang tira. Tira ng tira no? Kaya yan po. Pag-uusapan po natin yan. Paano po natin i-debunk yung billion-billion na meron daw according sa AMLAC. Yung salin, wala na yan. Si Trillanes po, katulad po ni Madriaga, nakita nyo ba, hindi na nila pinabalik si Madriaga? Kasi siran-sira po eh. Ngayon po, si Trillanes, instead na makatulong, ng gulo lang at nagpahina po ng kaso kay BP Sara. Kung ang pinagbabatayan pala ng lahat ng ito ay yung mga dokumento ni Trillanes, hindi po nakatulong sa inyo si Trillanes, kundi nakapagpahina ng kaso po ninyo. Yan po ang matitiyak namin. Pero kasi kung sabi kayo na sabi, napansin nyo po, no? Kung matatag talaga tong kanilang mga ebidensya, doon na nila yan. Bakit po nila hindi isasalang yan sa impeachment court? Doon po talaga yung tunay na labanan, di ba? Bakit po nagpipilit sila dito sa hearing na sila-sila lang naman po yung pwedeng magsalita, sila-sila lang po. So, ibig sabihin mga kapatid, paninira na lang po to sa mga Duterte kay Sara Duterte. Ang problema ngayon, hati-hati po kayo ngayon, no? Nariyan po, makikita po natin yung labanan sa pagitan po ni yung House Marcos Romualdez. Mukhang unti-unti na po nabubuwag. May sinabi nga to si Antecler, manahimik na lang daw muna si dating Speaker Romualdez. Pinagpayuhan ka na mula sa kataas-taasang Antecler. Manahimik ka na lang daw muna, Romualdez. Pero kung gigipitin nyo kasi si Romualdez, ganito po kasi yan, pahiyaan na po to eh. Nagsalita na po yung mga Rimulya na talagang iniipit po nila, hindi po nila pinalalabas. Ang dali lang po kasi, di ba? Ito po, it's a matter po ng mapapahiya yung Rimulya o makukulong si Romualdez. Mamimili lang po yung ating Pangulo. Pero kaya ba nila? At kaya ba nila na antindi po ng power na hawak ng mga Rimulya ngayon? Hindi po ako nang intriga. Ito po yung nababasa natin. Di ba? Si Rimulya po ang nag-request sa Sandigan Bayan na hindi palabasin. Ngayon po meron pong provisionary order na talagang bantayan po to si Romualdez. Titignan po natin yan kasi very alive po yan. Pero nagsimula na po yung siraan, nagsimula na po yan, no? Yan. Ngayon po, nagsalita na po yung DOJ na wala po silang
ebidensya na talagang si Saldico ay nakakulong. Alam niyo po, imposible yung sinasabi kahit sino po ang magsalita na parang hindi magkakaroon ng hindi magkakaroon ng picture man lang. Sabi nga, wag na yung pagkahuli, wag na yung mga video sa pagkahuli. Yun na lang dumalaw yung ating ambassador. Magpakita po na dumalaw doon yung ambassador. Hindi na, alam niyo po, hindi po to krimen. Ang kaso po ni Saldico hindi po katago-tago. Hindi po yan lihim na spy ba si Saldico para itago po yung pagkakadetene niya, no? Hindi po to matter of security ng Czech Republic, no? Wala pong involved dito na national security para ilihim po nila na walang opisyal na pahayag mula hanggang ngayon sa Czech Republic. Kaya po halo-halo na po yung kwento ko. Bago tayo magsimula, pindot na, okay? Hindi pa nagsisimula po siya, nagbumabanat din sa bandog eh. Okay, isa-isahin po muna natin, no? Yan, gabayan tayo ng ating mga kodigo. Ito po, unahin na po natin to. Opisyal po na sinabi ng DOJ, okay. Hindi pa nga tayo tapos dyan, no? Meron na naman pong issue ang Vice President. Mamaya ipapasok po natin yan pagkatapos po nito. Okay. Asa na ba yun? Ayon po sa DOJ mismo, hindi ko yata natantosan ay wala pa pong opisyal o wala po talaga silang makukumpirma. Hindi po nila makukumpirma ng opisyal mula po sa Czech Republic. Wala rin pong picture mula po sa ating dahil bawal daw yun o etc. Yung proof, hindi po sila daw makakapagbigay di umano ng proof na talagang si Saldico ay nakulong o nadetine dahil po sa nasa Batcherian. Yan lang naman po yung balita natin. Bakit ba hindi nyo aminin na yung una nagbalita niyan ay hindi siya sigurado? Eto po, kada lumalakad po yung araw na wala kayong napapakita na pruweba. Pruweba na po eh. Imaginein po ninyo. Pruweba. Imaginein po ninyo, ang laki pong balita sa Pilipinas, nahuli si Saldico tapos walang pruweba ni opisyal man lang kahit sino po na taga Czech Republic. Bakit po nila ililihim yan? Kung totoo po yung naganap. Di po ba? Illegal po ba yung pagkakadakip nila kay Saldico? Bakit kailangan pong ilihim? Yun po yung katakataka dun eh. Kahit na po anong pagtatakip po ninyo, simple lang. Kahit po, sabi ko nga, ang suggestion ko nga, di ba? Tapos na sila. Kinover na ng mga reporter yung tapos na po yung pronouncement ng OLATS na po si Tatay Digong sa ICC. Maanong lumipat man lang kayo sa Czech Republic at magtanong kayo kahit sino. Totoo bang may nahuling Elizalde rito? Kaya po, Mr. President, hindi po kayo una, pinagdududahan na po lahat na sinasabi nyo. May trust issue na. Tapos hindi pa kayo nagbibigay ng pruweba. Tapos ngayon, hinihiling po kayo na sumagot na sa request na kayo ay magpa-hair follicle test. Alam po ninyo, yung mga kakilala po namin na meron po silang mga pangyayaring sila lang ang nakakaalam.
Marami po sa amin yan eh. Addict po ang tawag namin. Addict po yung tawag doon. Nakakakita sila. Nakakasaksi sila ng mga sila lang yung nakakasaksi. Mga panyanyaring sila lang ang nakakasaksi. Addict po ang tawag sa amin yan. Nagtitrip. 'Di ba? Uy, may lumanding na spaceship. Nagtitrip yung addict. Kaya po niya nasasabi yun. O ngayon po, wala po kaming binibintang. Hindi namin sinasabi na kayo to ay nagtitrip. Pero por 10%, ito po ay binalita ng SMNI. O katiwa-tiwala po yan. Na wala pong pruweba hanggang ngayon ng DOJ. Okay. Punta na po tayo sa ibang balita. Nako, ito na po, nangangamoy na talaga yung laglagan. Ang inaabangan ko po, paano po yung media magbabanat eh. Ito po, bumanat na po. Ang Rappler, binanata na po. Si Martin Romualdez. Ito po ang unang banat kay Martin. A house in the posh Forbes Park Village in Makati was bought in 2023 for 1.67 billion by a company that ultimately links to Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Labasan na po ng baho to. Who was House Speaker at the time. Rappler has found. Lawyer Jose Raulito Paras, Romualdez paternity brother and known business associate, owns the company that brought the Forbes property. 1.67 billion ang halaga. Ito na po yung first blood. Durugan na po to. Paano po babawi ang media nila Martin Romualdez? Maghintay lang kayo. Nakakadalawa na po. Nagpa-interview naman in-interview naman si Chanco. Sinagot niya po, pinagtanggol niya po si BBM mula po dito sa banat ng kanyang pinsan na si Martin. Sabi po, ang ganda ng sagot din, no? Kaya popcorn tayo. Popcorn po tayo. Ma-update po kayo dito lagi sa nagaganap na labanan sa pagitan ng Marcos, Romualdez, Remulla, Paksyon. Updated po tayo dyan. At hindi po to updated na chismis. Updated po to ng mga balita mismo. Dito na tayo. Wag na po kayong pumunta kung... hindi, idagdag nyo lang po ako. Idagdag nyo po ako para araw-araw tayong updated. Pag may mga kaganapan din sa Middle East, updated pa rin tayo. Okay, eto po. Hindi ko pa na ano yung kay Keso eh. Eto po yung kay Chanco. Sinagot niya punto per punto yung binanat nito ni Martin eh. Totoo. Ang ganda ng pagkakabanat ni Chanco. Totoo. Na si galing po sa executive yung pagbabudget. Yung kumbaga yung line item. Ito yung gusto namin budget. Pero ang ginagawa daw ni Martin, anisaldi ko, na imposible daw na walang alam si Martin, binibenta yung mga item na yan. Binibenta po. Kaya po, napapalitan po ng mga unprogram appropriation. Tinatanggal po yung nasa galing po sa executive, napapalitan po ng unprogram. Yun po yung binibenta. Di umano ni saldi ko. Ayan po, pag binili mo yan, ikaw congressman, ikaw na yung proponent, ikaw na yung magpo-propose, papalitan mo na yung galing sa Malacanang, no? Eto na ngayon. Yung binenta mo na yan, sabi ni saldi ko, hindi na sa executive. Diyan na po yan sa kala Martin Romualdez, dito na po sa mga congressman. Kaya nga po, yung sinasabi na makita pa lang nila na nasa NEP, yung insertion, ginagawang insertion, di ba? Binibenta nila yung mga insertion. Akalain nyo, binibenta pala yung mga insertion, hindi po pala kusa yan. Binibenta yung insertion. Pag sa'yo napunta, congressman ka, nagkaroon ka ng insertion, dahil binentahan ka ni saldi ko, na imposible daw na hindi alam ni Martin Romualdez,
binentahan ka ng insertion, makita pa lang sa NEP, bayad na agad yung kontraktor. Kaya talaga ito, dahil po sa away nila, natutuklasan natin kung paano po yung galawan ng mga magnanakaw. Paano po yung galawan ng sindikato. Ang pagkakaiba lang po, nagtuturoan sila. Wala akong kasalanan. Malacanang may kasalanan. Sabi naman nito ni Toby Chanco, hindi Malacanang. Mismo yung House of Representatives ang nagbebenta ng mga insertion. So balik na naman po tayo rito sa mga insertion na to. Kaya po, tayo nakikinabang. Bakit po? Bakit tayo nakikinabang? Kasi hindi natin sila tinantanan. Yan po yan eh. Hindi natin tinatantanan, asan yung malalaking isda na makukulong, na pressure tong House Remulla, na kinakailangan nilang may makulong at napili nila na hindi nila pwedeng palagpasin nito. Itong pinakamalaking isda na nagngangalang Romualdez Martin. Nung nakatunog si Martin, malamang patakas na, hindi pumayag yung mga Remulla, nagwala yung Martin. Pag ako, tinabla nyo, damay-damay tayo. Kaya po, biglang nagsimba. Sa Manawag ba? Sa Manawag ba yung mag-asawa, nagdasal bigla? Antindi ng problema na yan. Kasabay pa po, Maaring ito ay nagkataon lang, kasabay pa ng dalawang dating AFP general na nasa gabinete ay magkasunod na nag-resign, si Anyo at saka si Galvez. Hindi ko po sinasabing walang may mga kaugnayan to, pare-pareho. Pero ito po ay nagaganap ng sabay-sabay. Saksi po tayo sa popcorn na to. Sabay-sabay po to. Ngayon, anong ginawa nila kay BP Sara? Paalis si BP Sara. Alam nyo naman ang pupuntahan ni BP Sara, yung tatay niya lang. Alam nyo naman po, nagre-rego doon ang magkakapatid ng pagdalaw kay Tatay Digong. Akalain ninyo, no? Hindi pinayagan, hindi po pa sa hindi pinayagan, oras lang po. Kaya po nagpalabas na naman po. At siniraan pa, si BP Sara siniraan pa. Na pinalalabas, natatakas na raw si BP Sara. Anak kayo ng tatay nyo, bakit naman tatakas si BP Sara? Magiging presidente pa ng Pilipinas, sasabihin nyo tatakas? Pinakita po yung mga dadaanan. Hindi po ba normal na normal? Wala pong issue dyan. Yung mga dadaanan na bansa, pati mga stopover, nilalagay po talaga. Eto po ang sinabi ni, bago natin balikan yung away-away ng mga magkakapartido, mga magkakamag-anak. Thank you for the last minute issuance, sabi po ni BP Sara. Thank you for the last minute issuance of the Travel Authority. I regret to inform you that the plans have since changed due to uncertainty as to whether I will be permitted to depart. You will be receiving a new request soon. Please ensure the necessary documents be processed and issued promptly, allowing the sufficient time for travel preparation rather than only a few hours before the intended departure. Kalain nyo, ilang oras na lang bago umalis si BP Sara, tsaka nyo ibibigay yung Travel Authority. Kinancel na tuloy ni BP Sara yung baka iniisip niya na hindi siya pinayagan. Talagang dumadagdag kayo eh. Dinadagdagan yung galit ng mga tao eh. Gusto nyo magwala yung mga Duterte. Okay, ano pa po? Bago tayo pumunta dun sa main topic natin kay Trillanes tsaka dyan sa AMLAC. Linawin lang po natin yung mga iba-iba pa. Okay, eto naman po. Nako, naawa po. Akala ko ang buong projection namin, eto po, basahin lang natin yung kay Kiko Pangilinan. Para po itong si Rizal Ontiveros
niloloko rin pala ni Lisa Ontiveros, pati itong mga kakamping, no? Ito po ang sinabi ni Kiko Pangilinan, I hope I am wrong, but Lenny's refusal to run may create a leadership vacuum that I am afraid cannot be adequately filled by other contenders. Sabi niya, sana mali ako, pero yung pagtutol ni Leni Robredo na tumakbo sa 2028 election ay nag-create ng leadership vacuum na hindi kayang palitan ng kahit sino, kahit po si Risa Ontiveros. Siyempre, dinagdag ko lang si Risa. This in turn could lead to disunity amongst our ranks and the splintering of not just our forces but of all potential allies outside our ranks. So ito po ay pag-amin ni Kiko Pangilinan na mabubuwag na po yung magkakakampi dahil yung kanilang pambato na si Leni, napaka-continue na ngang dilawan at kakamping. Ha? Kasi po, kahit po yung Makabayan Black, pwedeng kumampi pag si Leni. Pero si Risa Ontiveros, teka muna. Putya, kung si Risa Ontiveros lang din ang patatakbuhin, ha? Di patakbuhin na lang namin si si Calyodi na lang. Baka mas mataas pa maging boto ni Calyodi dyan. O kaya, o kung hindi po si Calyodi, si ano na lang, si Franz Castro. Bakit naman papayag yung Makabayan Black? Kung si Risa rin lang, alam naman nila na mahina, banban. Kaya po, goodbye na po dito po sa mga puwersa ng mga dilawan, kakamping. Pasensya na kayo. Talagang ganun umayaw si Leni. Pero syempre, hindi natin alam yan kung matutuloy ba yan si Leni o hindi. Okay, eto po, punta na po tayo rito. Alam nyo, maganda po itong mga talakayin natin. Sa totoo, hindi po yung haka-haka. Magtototohanan po tayo rito sa lintik na amlak-amlak na yan. Okay, alam nyo, diskarte nila yan Pinatagal nila, inisa-isa mula 2005. Eto pera nila, eto naging transaksyon. Inunti-unti, di ba? Sasalin muna tayo ulit. Wala pong napatunayan sa salin. Ang patutunayan kasi sa salin, mga kapatid, para saan ba yung salin? Kaya po ginagamit yan para makasuhan yung isang government employee. Gobyerno lang po yan. Ang isang government employee, ipinagpapalagay po na may unexplained wealth ka kung biglang lumobo yung pera mo. Unexplained wealth yun kung wala ka namang pinagkikitaan kundi pagiging government official mo. So, ibig sabihin, madaling kwentahin Yumaman ka ng 100 million. Paano mo kikitain yan bilang Vice President? So magkukwenta, sa 3 taon na pagiging Vice President, magkano yung sweldo? O madali. So ibig sabihin, kung may iba kang, kung lumaki yung pera mo, nagnakaw ka sa gobyerno. Pero ano po ang napatunayan ng salin? Ang napatunayan po ng salin, ngayon lang po ako personally, ngayon ko lang nalaman, marami palang negosyo sila BP Sara. Kung marami po silang negosyo, ibig sabihin, pwede talaga silang yumaman. Pwede talagang magkaroon ng pera. So, nadibang po dahil po sa paglalantad nila ng salin at nakalagay doon yung mga negosyo ni BP Sara sa salin, na-debunk na po yung unexplained wealth. Pwede kang yumaman dahil may mga negosyo sila. Ang buong akala ko, yung negosyo lang nila, yung Carpio Duterte Law Firm. Kulang kayo, wala pa tayo dyan. Wala pa tayo kay Trillanes, kulang kayo. Dito pa lang tayo sa salin Okay. Sa madaling salita,
Tapos siyang salin. Wala pong issue dyan. Ah. Eto po kasi, alam po nila yan. Kaya nga po, nilalantad po nila ngayon sa hearing. Kaya nga po, ang ginagawa nila, sasagot ba ang ating Vice President? Mr. Comsec, Comsec, pasagutin natin ang Vice President. Pasensya na po kayo. Absent po ang Vice President. 'Di ba? Absent yung Vice President. So hindi makakasagot, hindi niya para binigyan natin siya ng pagkakataon. Pero ayaw niyang sagutin. Drama, 'di ba? Drama 'yan. Tanong, karapatan ba ng Vice President na hindi dumalo? Pwede, karapatan niya pong hindi dumalo. So wala pong usapin. Kaya drama lang yan. Ngayon, kung alam nila, imposible pong hindi po nila alam yan. Nakapaghanda nga si Chua di ba? Napaghandaan niya na nga yung mga itatanong. Alam na po nila yan na yan yung laman. Ngayon, ang atake po nila, para palabasin po na yumaman ng mga Duterte, yan. Tapos ang konklusyon pa, yung asawa ni Barbers, ang sinasabi pa, paano po kaya yumaman, paano po kaya taon-taon nagkakaroon ng bagong negosyo yung mga Duterte? Wala pong problema dun. Kung nagkaroon ng bagong negosyo, anong problema? Basta yan ba ay pinasok sa SEC, inirehistro sa DTI yung negosyo, legal po yan. So, ang tinatanong na bakit taon-taon nadadagdagan pati negosyo? Normal po sa negosyante na makaisip pa ng bagong pagkikitaan. Di po ba? Okay. Parang ako, vlogger. Bakit ang dami kong channel? Vlogger ako eh. Pag nagkaroon ka pala ng ibang channel, kikita ka na naman. So, tayo ka ng tayo hanggang hindi ko na kinaya. Ano pa i-content ko doon sa iba? Subong-subo na ako. 'Di ba? Ikaw na mismo yung kusang susuko. Okay. Sir, kung nanood kayo ng hearing, halos lahat ng negosyo nila nalugi. Ako po nanood po ako ng hearing, maliban na lang nung panahon na ng hanggang doon po sa anong tawag doon? Magkakaroon na po ng Birada Aguila. Kasi syempre bawal nating i-live na yun eh. So nakinig naman ako sa mga berador. Love your own ako eh. Okay, sa madaling salita, madali lang po ipaliwanag yan, no? Yung bakit po yung mayaman dahil may negosyo ka naman. Okay, punta tayo rito sa AMLAC. Bilyones po yung AMLAC. Ano po ibig sabihin ng bilyones na AMLAC? Nasa na po yung bilyones? Kinain po ni Binaventura. Kinain. Yung bilyones na report ng AMLAC, madali lang po paliwanag diyan. Kaya po lumobo yung kanilang director. Kinain niya yung mga bilyon. Okay, wag po tayong maghaka-haka. Ito po yung post ng politiko. Yan. Paninira eh. Sisiraan nila yung mga Duterte. Alam naman natin yan eh. AMLAC record shows 4.4 billion in deposits, 1.5 billion in withdrawals. Ito pala yung gustong sabihin. May nagtatanong kahapon sa akin eh. Boss Baz, ano nangyari dun sa 2.9 billion? Kaya pala 2.9 billion siya ng 2.9 billion. Ito pala yun. No? Okay. Sabi ni Tinyo, fans pala ni Tinyo yun eh. Yung nagtatanong kahapon. Hindi niya lang masabi to, nasabi ni Tinyo. Kasi pag sinabi ni Tinyo, ang gusto kasi niya, ang akala ko kasi tinatanong, billion po yung naging transaksyon. Normal lang po yung billion kasi milyonaryo kayo eh. Million po yung negosyo. Okay. Ngayon, tanggap nyo na pag sinabing transaction, maski yung withdraw, maski yung dineposito, transaction ang tawag dyan.
So yung 1,000,000 mo, paikutin mo, maraming milyon po na transaksyon yun. Halimbawa, nag-withdraw ka ng, may 1,000,000 ka, bumili ka ng 1,000,000 na goods. So nag-withdraw ka, 1,000,000, January. January katapusan, kumita yung 1,000,000 mo, naging 1.2 million. So pumasok sa bangko, 1.2 million. So magkano ng transaksyon? 2.2 million na yung transaksyon. Di ba? Yan yung pinapaliwanag ko eh. Tapos, bumili ka na naman ng worth 1 million. So, nag-withdraw ka ng 1 million. Hindi to palusot. Puta, makinig ka. Tanga ka kasi. Kaya kayo hindi nakakaintindi. Ayaw nyo makinig ng mga paliwanag eh. Gusto nyo lang, may million. Basta may million. Tapos na. Dito kasi sa amin, ginagawa namin logical lahat. Ang transaction, hindi po yan meaning perang natira. Pero punta na tayo dun sa perang natira. Binibigyan kita ng halimbawa, kaya hindi mo maunawaan eh. Ang akala mo nagpapalusot. Ganun talaga ang transaksyon. 1.2 lang ang pera mo sa bangko, totoo. Pero, ilang milyon na yung transaksyon. Di ba? Engot kasi kayo eh. Kaya kayo nagsasabi ng ganyan na palusot. Wag na tayo sa palusot. Dito na mismo. Sa mga kakampi ninyo. Kakampi nyo si Tinyo, di ba? Eto na. Para baka sabihin mo, akin pa to. Ayon kay Tinyo, kung imimenos natin yung 4.4 billion inflow, pumasok daw sa bangko ng mga Duterte, 4.4. Makinig ka sana para hindi ka tatanga-tanga. Yung nagsasabi na nagpapalusot lang ako, pakinggan mo to, si Tinyo to. Hindi namin kakampi to, tanga. Okay. Kung imimenos daw yung pumasok, 4.4 billion. Wala na yun, losartan, makinig ka lang. Losartan ka pa nalalaman, makinig ka lang para hindi ka tatanga-tanga. Si Tinyo na nga, ayaw mo pang pakinggan. Pumasok 4.4 billion, di ba? Okay. Nag-withdraw daw na 1.5 billion. So, roughly, sabi ni Tinyo, may 2.9 billion na natira. Di ba? Tama eh. Tama si Tinyo. 4.4 billion na pumasok, 1.5 billion na lumabas. So, roughly, sa kwenta ni Tinyo, may 2.9 billion na natira. So, dapat, nasa salin yan. Di ba? 2.9 billion. Ngayon, tinanong niya ngayon si Amlak, yung si Bobby. Okay. Tama po bang sabihin na dahil mas malaki yung pumasok kaysa lumabas, merong at least 2.9 billion na nananatili pa sa account? Pwede po ba yung ganong interpretasyon? Sagot ni Tinyo yan ha. Ano po sagot ni Baboy na taga-Amlak? Sabi ni Benaventira, maari po. Yan ha, maari. Maari po yun. Maari rin pong hindi. Ang ganda ng tanong ha. Pwede po bang sabihin na 2.9 may natira? Sabi po ni Bobby, maaari po yun. Pero maaari din pong hindi. Kasi po yung reports na to, ito lang po yung mahigit sa 500,000. So, ibig sabihin, ito na yung paliwanag ng matinong malahenyong si Badong. Ibig sabihin, si Buenaventura mismo, hindi siya sigurado. Bakit? Bakit hindi siya sigurado? Ang dali lang kwentahin sa katulad ni Tinyo. 4.5 yung pumasok, 4.4 yung pumasok, 1.5 yung withdraw, may natirang 2.9. Tama po ba yun? Maaring tama yan. Maari ring hindi tama, sabi ni Bobby Buenaventura. Bakit hindi pwedeng tama? Kasi ang sabi niya,
500,000 lang kasi ang pinag-uusapan natin transaksyon. Ano po yung ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, yung nire-report po ng mga bangko na pumapasok at lumalabas o anuman transaksyon, yung nire-report lang po nila sa AMLAC, 500,000 lang na transaksyon. Okay. So sa 500,000 na transaksyon, tama si Bobby na pag sinasabi na may pumasok na 4.4 at may lumabas na 1.5, pwede pong totoo na may natirang 2.9, pwede rin pong hindi totoo na may natirang 2.9. Bakit? Kasi hindi naman po lahat ng transaksyon ay 500,000 ang halaga. Sana nakikinig ka pa, di ba? Yan ang hirap sa mga tao na to eh. Ayaw nila makikinig ng katwiran na mula mismo sa mga kinukot nila. Kinukot nyo to si Bobby. Di ba? Bobby Buenaventura. Okay. So ano po ang paliwanag niyan? Ang paliwanag po niyan, halimbawa po, nag-withdraw ka ng less than 500. Pwede po ba mag-withdraw ng less than 500? Pwedeng pwede. Kung pasosweldohin mo lang, 10 tao, ang magkano bang ang swelduhan ngayon? Palagay nyo ng 30,000. Para sa pasweldong 10 tao, 30,000, ang lumabas lang sa pera, 300,000. 10 tao eh. Mataas na sigurong pasweldo yung 30,000. Di ba? Sa isang negosyo nila, may 10 tauhan sila, 300,000 lang yung winidraw. So, hindi po yun papasok sa winidraw dyan sa AMLAC. Bakit po? Kasi ang pumapasok lang po sa AMLAC, nire-report lang po sa AMLAC, yung mga withdrawal na mahigit 500,000. Yung less than 500,000, hindi na po papasok. Nagpakarga sila ng mga gasolina nila. Alam nyo po ngayon, panay bank transaction. Ang hindi lang po nagbabank transaction ng mga negosyante, yun pong mga illegal, mga maleta po ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin, nagpagasolina sila ng 100,000 sa 10 sasakyan. Nag-withdraw ng 100,000. Hindi po yun papasok dun sa winidraw dahil 500,000 po yung kinakailangan bago ma-report. Nag-withdraw na naman, bumili ng bulaklak o kung ano man yung binili. Wala pang 500,000. Bumili siya ng may isdaan eh, di ba? Bumili ng putya, meron ba 500,000 pang restaurant? Araw-araw 500,000. Walang 500,000. Hindi po kasama yun sa nire-report sa AMLAC. Minimum po na 500,000 bago ipasok. Yun yung sinasabi natin. Kaya ganun yung paliwanag ni Bobby. Paliwanag ni Tinyo yung pinapaliwanag nyo. Tinanong niya nga si Bobby. Ano sabi ni Bobby? Ito, linaw. Maaari po. Ang tanong kasi ni Tinyo, sa tanong kayo ni Tinyo, yun yung pinahalagahan nyo eh. Sa tanong kayo ni Tinyo, tanong nga yun ni Tinyo eh. Dahil ibig sabihin, hindi siya otoridad. Yung tinanong niya, otoridad. So ano po yung sagot ng tinanong? Sa tanong na, pwede po bang magkaroon ng tira na 2.9? Sabi niya, maaari po. Maaari rin pong hindi. Kasi yung pong reports na to, ito lang po yung mahigit sa 500,000 pesos. Okay. Di ba? Nakuha nyo? Sige, okay na tayo riyan. Kaya yung isang araw pa lang, yung pinagmamalaki na nila na AMLAC, debunk na po yan.
Hindi na po kinakailangan natin pumunta pa po sa Senado. Mismo si Bobby na nagsabi, otoridad po yun. Immaterial po kahit na, kasi ang dami nagsasabi, intrigahin pa si Bobby. Ako hindi po ako, sabi naman sa inyo, hindi po ako sa chismis eh. Isang linggo pa lang pala yan sa AMLAC, bakit na siya? Ano po magagawa nyo kahit po isang araw pa lang yan kung alam niyo yung patakbo ng AMLAC eh. Wala pong usapin sa akin yan, hindi po ako mapagpatol sa intriga. Yung totohanan po. Sinagot ba si Tinyo? Sinagot. Ano po ibig sabihin? Pwede pong merong matira, pwede rin pong wala. Pwede pala yun. Pwede. Sino may sabi? Si Bobby Buenaventura ng AMLAC. Ibig sabihin, hindi siya sigurado kung may natira o wala. Opo, hindi po siya sigurado. Bakit sigurado sila na may kasalanan si BP Sara? Hindi natin alam. Otoridad to si Bobby kaysa sa kanila eh. Kaya nga nila tinatanong eh. Ngayon, ang tanong, binoto yan ng 32 million si BP Sara. Tatanggalin mo sa pwesto dahil ang sinabi ni Bobby, ang linaw, pwedeng mayroon siyang 2.9 billion, pwede ring wala. Hindi sigurado si Bobby na may kasalanan si Sara Duterte. Yun mismong testigo ninyo, hindi sinasabi na may kasalanan. Paano mo tatanggalin sa pwesto yan? Kayo nag-imbita dyan. Di nga namin kilala yan si Bobby. Nagulat na lang ako. Ha? Si Bobby to? Hindi yan yung dating AMLAC ha. Wala kaming pakialam. Si Bobby ba ay otoridad? Opo. Ano sabi niya? May kasalanan ba? Pwedeng meron, pwedeng hindi. Hindi po pwede, dapat definite. Kaso yan eh. Alanganin ako eh, pero tanggalin na rin natin sa pwesto. Ha? Kahit hindi sinabi na sigurado siya? Yun po ang problema nila dyan sa AMLAC na yan. Hindi nga po Bobby ang kanyang pangalan, pero mas bagay sa kanya ang Bobby. Hindi po, actually, hindi tanim ebidensya eh. Nariyan na yan eh. Kinuha lang nila eh. Di ba? At magic nila. So, na-debunk na natin, SALN, walang tinatagong yaman. Hindi nila mapatunayan na may tinatagong yaman. Dito naman po, sa AMLAC, wala rin po sinasabi na kasalanan. Inaano-ano lang ni Tinyo. Si Tinyo yan, no? Nagtanong, nasagot naman siya. Anong sagot? Maaari po. Maaari rin pong hindi. Dahil mas malaki yung pumasok kasi po yung reports na ito lang po yung mahigit sa 500,000. Napakarami pong transaksyon ng mga negosyante na below 500,000. 10 tao, pinasweldo mo, 30,000 isa, 300,000. Papasok ba yun sa AMLAC? Hindi. Nagpagasolina ka, bumili ka ng mga pyesa, halagang 150,000. Papasok ba sa AMLAC? Hindi. Bumili ka ng mga isda sa restaurant mo. Sa isang transaksyon, nagbayad ka, 50,000. Papasok ba sa AMLAC? Hindi. Lumabas bang pera yon? Lumabas. Legal kayo eh. Siyempre, dumadaan yan dun. Pucha, na yan? Transaction yan. True bank na. Pag legal, bangko yan. Pag illegal, yan yung maleta. Hindi, paano makakasuhan mo si Bobby nagtapat naman siya? Ito po, sabi ni Bobby hindi po. Okay, punta na po tayo rito kay Trillanes. Alam niyo po si Trillanes, parang pag naglalaro kayo ng basketball, di ba? Puta,
palitan mo muna ako. Pagod na ako eh, sub siya. Kaya po siya pumalit sa iyo para makatulong dahil pagod ka na eh. 'Di ba? Pagdating mo doon, putya, nagkalat ka agad. May mga ganun eh, 'di ba? Nagkalat agad. 2 minutes pa lang. Ha? Naka-turnover na ng 4 na beses. Anak ng tinapay. Tapos, marami ng sablay. Yan po si Trillanes. Imbis na makatulong sa kaso nyo, lalo po. Ang dami pong butas kay Trillanes eh. Una, naglabas na naman ng 1 kilometrong papel. Kinakailangan po, hindi po daw. Tignan nyo po yung mga optics. Hindi po yung kapal ng papel na binubuksan kasi walang epekto yun eh. Ang kinakailangan po para may epekto yung lumang yung luma pang papel na magkakarugtong. Hindi ko na alam ang tawag diyan sa mga lumang computer yan eh, 'di ba? Magkakarugtong pa yung papel. So pag hinugot mo ngayon ganun, ang haba talaga makikita. Kasi ang pangit po ng effect nun eh. Pati po yung ganun, inaaral nila. Ang pangit po ng, eto po, ganito po kakapal. Yung aming mga, hindi, kinakailangan niya ilabas ng ganun. Shhh, eto po ang produkto ng aming investigasyon. Ang tanong, bakit nyo pinayagan si Trillanes na maging testigo? Kaano-ano ni Trillanes? Si Madriaga, okay pa eh. Bakit? Tauhan po ako ni BP Sara. Ako po yung ako po yung bagman. Sa akin po dumadaan yung pera. Continuous paper pa, di ba? Para talagang kala mo, 1 kilometro yung haba eh. So sa madaling salita, tapos ano pa yung mga kapalpakan ni Trillanes? Okay. Lagi niya sinasama si PRRD, pati si Hanilet, pati nga si Kitty, kasama pa si Kitty, na tumatanggap din. Okay. Una, sarili mong investigasyon. Sino ka ba? NBI ka ba? Ikaw ba? Wala nagtatanong sa kanila. Para saan po yung ginawa niyong investigasyon? Paano niyo po nakuha yung mga impormasyon na yan? 'Di ba? Binigay ba yan ng AMLAC? Yari yung AMLAC pag nagbigay siya. Binigay ba yan ng bangko? Yari yung bangko pag nagbigay siya. Saan niya kinuha? Tandaan po ninyo, yung mga ebidensya na nakuha po, ang ebidensya po na nakuha ng illegal ay hindi po tinatanggap ng korte. Kaya nga po, uusisain muna yan eh. 'Di ba? Kaya nga po, ang tawag dyan, kinakailangan pa ng court order. Ibig nyo sabihin, ngayon lang nila nakita yung salin ni BP Sara. Hindi po, paano nila napaghandaan yung mga tanong? Nakita na nila yan. Pero kinakailangan po nila na tanungin muna yung may mga dala-dala. Kaya nga naroon si Remulla, di ba? Tatanungin muna nila, ito ba ay galing sa inyo? Hindi naman po yung ombudsman yung gumawa nun. Galing ba to sa inyo? Itong papeles na to? Opo. Yan po ay ganun. Pinapasa. Papaliwanag pa paano napunta sa ombudsman. Legal po yun. Tapos, inisyuan sila ng subpoena. Kaya naroon sila. Kaya dala-dala nila. Ito po ay batay. Ang pagdadala namin ng salin ay batay po sa subpoena detos tekum ng inyong komite. Kaya po kami narito, dala-dala po namin itong pinasubpoena ninyong mga papeles. Saan galing yung mga papeles ni Trillanes? Nagpasubpoena ba siya? Korte ba si Trillanes? Siya ba ay impeachment proceedings? Tao siya eh. Una yun. Kaya po yan, tapos, lahat, drug lord, sami uy, drug lord. Sabi ko nga, wala na bang otoridad ng Pilipinas? DILG
Nakulong ba to? Nakasuhan ba tong Sami Uy na sinasabing drug lord? Huwag nyo pong sabihin na wala kayong kakayahan na ipakulong yung mga drug lord na yan. Samantalang dating presidente, supposedly, maraming sumusuportang tao, supposedly makapangyarihan, dating presidente, anak, tatay ng kasalukuyang vice president, hindi kayo nangimi na ipakulong. Ito pang mga drug lord, laya lang. Galing kay Sami Uy, ibinigay kay Sara Duterte, ibinigay kay Digong, ibinigay kay Kitty. Pati si Kitty na at that time ay 8 taong gulang, 9 na taong gulang, kasama sa pinagbibigyan ng drug lord. Baka nakalimutan niyo edad ni Kitty. Siya po ba ay legal na pwedeng makipagtransaksyon? Lalo na sa drug lord. Ngayon, kung hindi po to legal, uy,